God is good. All the time. Salamat sa Diyos dahil meron pong mga babae at lalaki na hindi po bumibigo. Napakaraming laban ng buhay. Amen. Hindi po nagtatapos yan. Napagkatatag po tayo lahat. Amen. Amen. Kasi hindi po lingid sa ating pong kaalaman ang misyon ng kaawan. Amen. Lahat po tayo ay gusto po niyang ibagsak, mawala sa presensya ng Lord. Para tayo po ay magiging Kanya. Amen. But God is good. Alam po ng Diyos ang gagawin sa ating mga buhay. Amen. Sa loob ng church, nagkakaroon ng problema. Sa loob ng tahanan, nagkakaroon ng problema. Sa loob ng trabaho, saan man po may problema, hindi nawawala yan. Kaya kalapit mong katabi, hindi nawawala ang problema. We need the Lord. Amen. Hello, we need the Lord. Dalangin ko na makikiisa po tayo bilang Jesus My Life Family sa harapan ng Diyos, bilang pamilya ng Diyos. Huwag po tayo mainit kung medyo matagal ang gawain. Kasi alam nyo, in reality, ang Sunday po, di ba according to Exodus 20 verse 8, na anim na araw kayong magtrabaho. Binigyan po tayo ng Diyos na 6 na araw. Sa ikapitong araw, magpahinga kayo at italaga ninyo sa akin. You need to rest. Number 2, pag Sunday, italaga ninyo sa akin. Yung i-set aside po natin ang araw ng linggo. At yung one day na yan, meron po yung 24 hours. Amen po ba? Ang ating pong panambahan ay 3 hours lang. So, meron pa pong 21. Eh, kay Lord dyan eh. Maraming Kristiyano, kasi hindi nakakatagal sa pag-upo sa Panginoon. Pero kung ating pakalimiin sa ating buhay, dapat hindi tayo maiinit. Ang tagal naman ng church no? 3 oras. Kung tutuusin nga, 24 hours eh. Nasa presence tayo ni Lord. Kay Lord yan. Nagre-reklamo po tayo. Maraming Kristiyano nagre-reklamo. Di po natin minsan masisi yung iba eh. Bakit? Yung iba po kasing churches, 1 oras lang sumasamba, 1.5, 2 hours, minsan 30 minutes, no? Minsan 15 minutes, so pwede na. Basta nakadalaw sa church. Pero 24 hours, dapat po na malaman ng taga-Jesus is My Life Family na yung 24 hours na yan, because one day, that is for the Lord. Amen? Kaya matagalan po tayo sa aming manambahan, okay lang. Wag po natin ipakita sa Diyos na nagmumurmur tayo kasi murmuring is a sin. Amen po ba? Any kind of murmuring, ano ba sitwasyon ng buhay natin basta nagmumurmur tayo? Nagmumurmur tayo. No? Sa problema, nagmumurmur. Sa loob ng bahay, nagmumurmur. Basta nagmumurmuring is a sin. Kaya imbis na magmumurmur tayo, huwag po tayo magmurmur. Kasi bakit? May Diyos eh. Amen? Amen. Hello? Amen? Mawaliwanag po sa atin ha. I pray to God na lahat po tayo na narito, dito ilang tayo, kahit marami, tapusin po natin ang banal na gawain ng Diyos. Amen po ba? Amen. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang Diyos po. So, salamat kahit nang matagumpay po ang aking lakad. Amen po ba? Sa Mindanao. Ang ating pong buhay doon ay in 2 weeks time, 16 days. Hindi ko alam, nasa 14, tapos 30, nandito na kami. Araw-araw po namin buhay, inalaman po natin. Nag-down watch tayo doon, tuwing madaling araw, gumigising tayo, lahat kami na nandoon upang manalangin. Manalangin. No, ipanalangin ang lugar na yon, first and foremost. At ipanalangin ang buong GNF, ang ating pamilya, kakaligtasan ng buong mundo. We should be a part. Amen po ba? Sa salvation ng buong mundo. Amen? At panalangin po mga bagay-bagay sa ating buhay. So salamat sa Panginoong Diyos dahil sa 6 year na namamalagi po ang GMLF Kawayan kahit wala tayo doon, hindi tayo nakatutok. Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sinamahan po niya ang Mindanao. Amen? Wala po tayong mga kamay para
ko si Pastor Kagawad kasi una naman alam po natin na siya muna yung kagawad. Amen, bago siya nagiging pastor. Hindi po yung nagiging pastor tapos nagiging kagawad. Mali yun. Amen? Hello. Ang profession po niya dito sa mundo ay kagawad. Ang profession po niya sa Diyos kasi ay pastor. Amen po ba? Hello. Amen. So darating po ang panahon, God's perfect time likely, being a pastor, iiwan din ni Pastor Kagawad, Lot, Green, Kitabra. Amen. Nanalo siya, palapakan natin si Lord kasi hindi namigay. Hindi na nanalo po siya. Number 3 po siya, hindi siya namigay ng pera. Ang maraming namigay, natalo. Kaya umiyak siguro sila. Yung iba, taga Cebu, natalo. Nagsunog ng kanyang sarili, binuhusan ng sarili niya ng si Chan. Hindi sila nanalo Kagawad, binuhusan niya yung kanyang sarili ng gasolina. Ayun, nasunog yung bahay, nakulay yung sunog, kasama po siya sa sunog. Ayan, nakakalungkot. Kasi hindi po maganda ang politics. Nadulisan po siya, nabangiran po siya ng kapangyarihan ng kabiliman. Kasi ngayon, hindi ka mananalo minsan kapag hindi ka namigay. No? Actually, may isang pastora nga daw po yun Nag-aaral po siya ng Bible school to be a pastor. Tumakbo siya. Tapos, nangako No? Nangako na hindi mamimigay. Pero namigay. Sabi ko, ikaw nakatay ka sa pulpito, wag kang pagka sinabing mga ngako hindi mamigay, just close your mouth. Kasi hindi maiwasan kahit hindi siya mamimigay, syempre i-delegate sila sa mga leaders, dadalhin yung mga pera. Amen. Eh, napakahirap no? Salamat sa Panginoong Diyos kasi we do believe in right time, perfect time of God, iiwan po niya yun. Pero marami ako pastor, nagkagawad ngayon. Parang demotion po yun Amen? Because you know what? The highest profession in the world is to be a servant of God. Kasi lahat ng tinapos natin, na-achieve natin, lahat po ng aming narating dito sa buhay, patungkol sa ating profession dito, wala pong masama yan Mag-aral po tayo mabuti. No, pagbutihan po natin, makapagtapos po tayo. Pero lahat po remember, wag po natin kalimutan na lahat po natin tinapos dito sa mundo, pag namatay po tayo, sasama din po yan. Yung ating learnings, yung ating pong nalaman dito sa mundo lang ng mga mundong bagay, pag namatay po tayo, sasama din po sa ating kamatayan yan. Pero, according to Mark 13:31, na ang lahat ng nasa lupa, amen po ba, ang lahat ng lupa ay lilipas. Amen po ba? Maging yung na-achieve po dito sa lupa, karunungan, amen, education, lilipas po yan lahat. Amen. Pero, ang salita ng Diyos ay hindi lumilipas. Amen. Amen. Kaya sikapin po ng bawat isa na puno-puno po tayo ng salita ng Diyos. Kasi pag puno-puno po tayo ng salita ng Diyos, hindi po tayo lilipas dahil ang salita ng Diyos ay nasa atin. Amen. Amen? Amen. Nasa atin Ang salita, hindi nga lumilipas yun Hindi nabubulo. Amen? Amen. Pang-eternal po yun. Kaya sikapin po natin, buhay po tayo palagi sa salita ng Diyos. We'll see to it na nakatunghay ang ating mga sariling buhay sa salita ng Diyos day and night. Amen po ba? Hello. Huwag po nating hayaan. Kasi po, alam niyo po ba, pag Kristiyano ka, na hindi ka nagbabasa ng Biblia, alanganing Kristiyano ka. Hello? Busy-busy ka sa pag-aaral mo. Busy-busy ka sa trabaho mo. Busy-busy ka sa negosyo mo. Busy-busy ka sa maraming bagay. Tapos wala ka ng panahon magbasa ng Biblia. Ianak ka ng Diyos. Kristiyano ka, wala kang panahon. Bakit? Wala ba tayong tiwala sa Diyos na kahit magkulang tayo sa mga bagay about sa mga punong bagay na ito, na kayang punuan ng Diyos ang ating mga pagkukulang ng mga bagay dito sa mundo dahil inuna natin
makipagbiig sa Kanya? Hello? Walang babae at lalaki na papasok ng langit na hindi nagbabasa ng Biblia araw at gabi. Kasi kaligayahan po ng puso ng Diyos yan. Hello? Kailangan devoted sa Bible reading ang lahat ng Kristiyano, lalo ang pulpit ministers, lalo ang mga naglilingkod sa Diyos. Kasi pag hindi po ninyo ginawa yung Sunday, kahit hindi ko po kayo tatanggalin dyan, ang Diyos ang magtatanggal sa inyo in so many ways and means sa kanyang kaparaanan. Hello? Amen po ba? Amen. Alam niyo, pag sabi nga po ng kawikaan, ang mga tapat daw po ay sumasagana. Tapat ka magbasa, mag-church, manalangin, maglingkod sa Diyos, isasagana ka. Yan, faithfulness na. Amen po ba? Sasagana ka raw. Sasagana ka. Hindi raw talagang sasagana ka. Amen po ba? Pangako ng Diyos yun. At alam naman po natin na yung mga pangako niya, hindi po napapako yan, hindi kagaya ng tao. Amen po ba? Magtapat po tayo sa lahat ng oras at panahon. Kahit yung iba hindi nagtatapat. Amen? Ikaw, may sarili kang bait, magtapat ka. Kahit nakita mo na nag-aapoy siya noon. Ngayon naman, nag-aapoy sa ibang apoy. Nagsusmoke sa yelo, di ba? Nananamig. Pero ganun pa man, huwag po natin hayaan na mangyari sa ating kayo. Amen? Amen. Praise God. So, para pagkapunagan so, we will continue our subject patungkol po sa fruit of the Spirit in our lives. Amen? Galatians 5:16 says na we must walk in the Spirit. Amen? Because kung tayo po ay lumakad according to the Spirit of God, tayo po ay mamumunga. Amen po ba? Na ibig sabihin po, kapag ang Kristiyano hindi lumalakad sa Spirit, kaya nga may mga Kristiyanong karnal eh. Alam niyo po ba yung, di ba? Naalala niyo po ba yung ano yung ibig sabihin ng karnal? Na Christian? Inwardly Christian? Alam niyo po ba yun? Amen? Yung karnal na bubuhay sa kanyang pakiramdam. Hello? Nabubuhay sa kanyang nakikita. Nabubuhay sa kanyang naririnig. Hello? Walang panampalataya. Hello? That is a carnal Christian. At very rampant yan ngayon sa Christianity. Hello? Kaya maraming Kristiyano na may galit po, tampoy na nakit, sama ng loob, habag sa sarili. Maraming Kristiyano na nabuhay sa kanya nakikita, narinig, nabuhay sa kanya katauhan. Hindi siya nabubuhay sa Diyos. Amen? Dapat tayong lahat ay nabubuhay sa Diyos. Kaya nga tayo, Jesus is my life eh. Kaya si Jesus ang ating buhay. Nabubuhay tayo kay Jesus. Amen. Amen? Ngayon, nabubuhay ang maraming Kristiyano sa carnality. Pero dapat, pag totoo kang Kristiyano at totoo kang may Diyos, dapat hindi ka nabubuhay doon sa nakikita, narinig, at naramdaman. Kasi walang karnal sa langit. Amen? At doon po sa worldly, na umaayos sa takbo ng mundo ito, kung anong kinanta ng mundo, kinakanta rin niya. Kung ano ang bisyo ng mundo, bisyo din niya. Kung ano po yung ginagawa ng mundo, gawain din po niya. In 2 Corinthians 5:17, di ba? And anyone who is in Christ is a new creation. The old has gone, the new has come. Nalampakan po natin ng Diyos. Kaya maraming Kristiyano, ayan pa rin. Ibig sabihin, worthy. Bakit? All of those Christians are not walking in the Spirit. Hindi po talaga sila lumalakad. Pero ang alam po nila, papasok sila ng langit. Pero mabibigo sila. Kasi po ang papasok ng langit, ayun na po mga babae at lalaki
na mahal ang Diyos 100%. Amen. Hello? Mahal ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. At nag-aalap, nag-aapoy, nagniningas, puspos ng banal na Espiritu. Hello? Ano ba natin, church? Kailangan lagyan po natin yun. God is demanding us, and I'm always repeating again and again. God is demanding us to love Him wholeheartedly. Whole heart, mind, soul, and strength. Amen? Kapag hindi natin yun nagagawa, do not expect we will enter heaven. Because, yan po ang dinidemand ng Diyos. Ang dinidemand ng Diyos na mahalin siya ng buong puso. Buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, ibigay mo para pumasok ka ng langit. Amen. Na ibig sabihin, Diyos lang ang buhay mo. Diyos lang ang minamahal mo. Diyos lang ang attention mo. Diyos lang ang focus mo. Habang nagtatrabaho, habang nag-aaral, habang nangangarap. Amen po ba? Amen. Jesus my life, kailangan natin lagyan niya ang lakaran niya. Do not be carnal, do not be worldly, because kung ganun ka, hindi po mamumunga ang Espiritu ng Diyos na sumasa iyo. Hello? Amen? Amen. Pero kung ikaw po ay nabubuhay sa Diyos, hindi po malabo magkakaroon ng bunga ang buhay mo. Amen? Ang sabi roon, but the fruit of the Spirit, Galatians 5:22, is love. Natapik na po natin yan. I do believe in God at matagal na po tayong Kristiyano, punong-puno na tayo ng love. Amen? Hello? Amen. Pag punong-puno ka na ng love, patay na yung mga emosyon mo. Amen? Lagi ko nga sinasabi, buksan mo yung puso mo pag puno ng love, wala kang makitang hate. Hello? Amen. Wala kang makitang anger. Hello? Amen? Amen. Wala kang makitang tampo, inanakit, sama ng loob. Kasi love nga po ang nakapuno eh. Amen? Kaya kahit anong sira sa'yo, persecute sa'yo, kahit ano yung pinapakita ni Satan sa'yo sa buhay ng mga tao, hindi ka apektado kasi punong-puno ka ng pag-ibig. Amen po ba? Kaya yung sabihin ko lang po sa ating lahat. Sinabi ko na po ito kagabi. May isa po doon sa aming kaisuunan na GC. Ang sabi roon ng isang teacher ng isang reliyon, ang sabi niya, do not referend. Do not referend. Sa mga taong nanakit, nanira, nandaya sa'yo sapagkat kung i-refrain mo raw sila, ganun din daw. Gagawin din daw nila sa iyo yun. Kasi ang ahas daw, magpapalit lang daw ng balat, ahas pa rin daw. Nagpapalaki lang daw siya. Sabi ko, mali itong teacher na ito. This is not the teaching of the Lord. Pero mo, inaano niya mga kapatid ko, na para bagang, hindi lang para bagang, tinuturuan niya ng teacher na ito magkaroon ng galit po o tampo hinanakit ang mga kapatid ko. Pero God is good. Kailangan kong yung teacher na yun ay pawalang bisa yung sinabi niya. Kasi, di ba sabi ng Matthew 5:44, ibigin mo yung kaaway mo. Amen. Kaya ang Kristiyano walang kaaway yan. Amen. Hello? Ang Kristiyano, walang kaawayan, walang kabungguan yan. Amen. Lahat kasundo. Amen. Kasi may love nga eh. At kung nagkaroon ka ng kaaway, uutusan ka rin ni Jesus na love your enemy. Eh paano ka magkaroon ng kaaway, inuutusan ka rin ni Jesus na kaaway mo yan, so mahalin mo. Amen. Amen? Kung hindi mo mahalin, ay magkaroon ka ng atraso kay Lord. Ay wala kang choice. Talagang yung pride mo, sabi ni Mami Tata, talagang si pride. Di ba? Talagang si pride naman
talaga, wala talaga magagawa yan sa buhay natin kung susunod tayo sa Diyos at kung pakikinggan natin si pride, eh talagang hanggang doon na lang tayo. Amen po ba? Pero kung ang pakikinggan natin ang Diyos, Amen. ang pride mamamatay. Mapawalang bisa sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Kasi ang pinapakinggan natin ang Diyos, hindi ang pride. Amen? Kaya, church, lahat ng Kristiyano ay mapagmahal. Kalabitin yung katabi mo, mapagmahal ka na ba ngayon? Sinong pumapagpo sa iyo, mahal mo yan. Sinong pumapersecute sila, naninira sa iyo, nangiisa sa iyo, nadadaya sa iyo, ini-issue ka? Hello! Pag ini-issue ka, hindi mo na nagiging kasundo yun. Ano bang kaaway? Hindi mo kasundo, hindi mo kaisa. Yung taliwas kayong dalawa, hindi kayo nagkakaisa. Kaaway yun! Ibigin mo lang! Wala kang lusot. Kung hindi mo ibigin yun, yun nga po sinasabi ko, magsisimula na ang invasion ng kaaway sa ating buhay. Kaya, alam nyo, habang lumalaban tayo sa buhay na ito, habang tayo nabubuhay, dapat yung puso natin tulo ng pag-ibig. Amen? Hello? Para yung galing po tampo, hindi tatalab. Amen? Hindi pa, wala siyang papapasukan. Kasi, punong-puno na siya ng love. Amen po ba? Amen. Yung partner mo, yung asawa mo. Amen? Asawa mo yun eh. Amen? Lagi kayo magkaaway na. Amen? Lagi kayo magkaaway. Lagi kang inaaway na asawa mo. Ang sabi ni Jesus, ibigin mo yung kaaway mo. So wala kang magawa, iibigin mo yung asawa mo. Amen. Amen? Kahit makulit, kahit anong ginawang masama sa'yo, kahit ano pa, pinagsalitaan ka pa ng masama, wala karapatan magkaroon ng sama ng loob galit. Kasi kaaway mo siya, iibigin mo siya. Stress-free kung meron kang love. Hindi mapapagod yung puso mo. Amen. Pero pag meron kang love, hindi lang sa asawa, sa kaibigan, sino bang karelasyon mo, lahat ng relasyon kailangan pag-ibig ang iiral, pag-ibig ang susi ng lahat. Amen. Amen po ba? Alam niyo, kung punong-puno ng pag-ibig ang ating puso, hindi ka mapapagod eh. Kasi yung galit na yan, papagod ka. Nagdadalaitig ka, pagod yung puso mo, na-high-blood ka na, nagkakasakit ka na. Diba? Pero kung punong-puno ng pag-ibig, lampoy na nagit, punong-puno ng pag-ibig, wala yan, wala. Love, love lang, very relaxing. Amen. Very still, very yung puso mo. Kaya nga eh. Hello, amen po ba? Amen. Okay. Love. Joy. Kaya wala na po Kristiyano. Ano eh. Kasi 2,000 years ago, dinala na po ni Jesus yan sa pamagitan po ng mga anghel. Sabi ng anghel, narito ako at meron akong magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan. Great joy. Amen. Dapat ang lahat ng Kristiyano masayahin. Tingnan mo yung katabi mo kung masayahin. Kahit may problema, masaya. Tingnan mo, di ba naman tinitingin? Kaliwag kanan, tingnan mo. Lahat ng Kristiyano masayahin. Amen po ba? Ay, masayahin talaga yun. Bakit? Masayahin. Siya po ng Kristiyano, sinasabi ko po sa ating lahat again, ang Kristiyano nanunukot niya lang ng yan, ng problema, nag-alala, nababalisa, natatakot, pero dapat minuto lang, di ba? Lagi ko sinasabi, kasi tao pa tayo, nanunukot, ang problema, nababalisa, may po ba dapat minuto lang? Kasi Kristiyano ka, pero kung nabuhay ka maghapon, na malungkot ka ng problema, kung nakakapagod na buhay, hindi ka Kristiyano nun. Amen? Kahit Kristiyano tayo, dinadapuan pa rin tayo ng lungkot, ng takot, pag-alala, amen po ba? Pero, segundo lang, dapat minuto lang. Pero huwag kang mag-duel na the whole day, malungkot ka na, natatakot, nababalisa ng alala. Papatayin ka niyan, bibigyan kayo ng sakit at karamdaman. Amen? Sundin po natin sinasabi ni Paul sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord
Amen? Gawin mong tabak ang Philippians 4:4. Amen? Amen. Don't live a miserable life. Kasi pwede naman. Kahit malungkot ka maghapong buhay, isang taon o anumang ilang panahon yan. At pagkatapos ka magalit, hindi po siya nakakatulong dahil hindi po yan sa Diyos. Ang mga espiritu na yan sa demonyo. Para hindi masayahin ang iyong buhay. Amen po ba? Amen. So lahat ng Kristiyano, lahat ng kagatin ng life ay masayahin. Amen? Amen. At sabi ng Proverbs yan, a cheerful heart is a good medicine. Amen? Kalamitin mo yung katabi mo, cheerful ka ba? Cheerful ka ba? That is a good medicine for you. Hindi pinagarihan ka na lang lagi lang, nakasimangon ka lagi, nakasimangon, nagtatampo, nagtatapog. Ay, hindi Christianismo yan. Amen? Masaya kapag nagsasaya ka araw at gabi at nakikita ka ng Diyos na sa kabila po na dapat malungkot ka, nabigatan ka, na problema ka, pag nakita mo ng Diyos yun, masaya ang Diyos sa langit. Amen. Kasi bakit nagtitiwala ka sa Diyos? Hello? Pero malulungkot ako na natatakot ka mabalisa. Ay, si Lord nalulungkot din. Kasi kung ano naramdaman mo, yun din yung naramdaman ng Diyos because you are created like God. Amen, katulad ka, kagaya ka ng Diyos. Kaya kung masaya ka, masaya din ang Diyos. Kung malungkot ka, nababalisa ka, ganun din ang naramdaman ng Diyos. Amen? Amen. Kaya church, walang Kristiyanong malungkutin. Huwag ninyong ipakita at kasama ako, nalulungkot tayo sa buhay dito dahil nalulungkot ang Diyos. Amen! Amen. Kaya nga, ang Kristiyano talagang malaking pagtitiwala sa Diyos eh. Yan ah. Rejoice in the Lord always. Again, inulit pa. I say rejoice. Ang kulit mo. Kasi nga, dapat natin lakaran yun. Amen? So church, dapat meron na pong bunga ng Espiritu na kagalakan. Iba po yung masaya sa kagalakan. Yung happiness, nakadepende po yan sa yung nakikita, tinatangkilik sa buhay. Kapag may pera ka, masaya ka. Pag wala ka ng pera, hindi ka na masaya. Kasi wala kang joy. Amen? Dapat, joy ang nasa atin. May pera o wala, nagagalak pa rin tayo. Amen. Amen? Hello? Ano bang kinalalagan natin sa buhay? Dapat masaya tayo. Ipakita natin na masaya tayo. Kalamitin ng katabi mo, ipakita mo sa Diyos na masaya ka araw at na-appreciate mo yung buhay na siyaya sa iyo ng Diyos. Amen? Hello? Ano mo ba natin? Love, joy, peace. According to John 14, my peace I give unto you. Bago po umakyat si Lord sa langit, iniwan ko sa inyo ang kapayapaan. Kapayapaan ko, ibig sabihin ko, yung kapayapaan ni Lord, iniwan na sa kanyang mga disipulo at extended sa atin yun because we are all God's disciples. Amen po ba? Amen. Ang kapayapaan hindi dinala ni Jesus sa langit. Iniwan niya para tayo everyday ay mapayapa. Amen. Amen? Tapos hindi kapayapa. Hello? Nasaan yung iniwan ni Jesus na kapayapaan? Bakit hindi kapayapa sa buhay? Hello? Nasaan? Iniwan niya sa atin sa lupa. Hello? Bakit? Pinili mo kasi hindi kumayapa. Hello? Pero kung tandaan mo at i-appreciate mo na dapat lagyan mo na dapat kang pumayapa dahil iniwan na ni Jesus yan, papayapa ka. Hindi ka dapat maapektuhan mag-alala dahil nasa iyo na ang kapayapaan. Tanggapin mo, ipamuhay mo na payapa ka na. Amen?
Hello. Kaya walang Kristiyano sa Jesus my life na hindi payapa. Amen? Alam niyo, pag hindi ka payapa, hindi ka makakatuloy sa Diyos. Hindi ka makapaglingkod ng maayos. Sinong nakapaglingkod na gulo-gulo ang buhay, hindi payapa. Di ba? Gulo-gulo eh. Eh kung payapa ka, alam mo gagawin mo, nababalance. Amen po ba? Kaya hindi ka payapa. May kinukuha ka, may mga narangkot ng hulog sumasama, di ba? Nagagano. Kung kailan ka nagmamadali, ito lang pinuha mo, may dumamay ka at tuloy. Karanasan mo ba yun? Dahil mga tagalan, kasi may mga dinadampot ka pa, mayroon ka pang pinupunasan. Pero, amen po ba? Kasi nga, hindi ka payapa. Pero, church, pag ikaw ay tunay ng Kristiyano and you're walking in the Spirit, you have the fruit of the Spirit, peace. Kalamitin yung katabi mo, peace be with you. Kalamitin mo na, and also with you. All sabihin. Kalabitin mo. Yay! Ikaw, sabihin mo nyo. Yay! Amen po ba? Dapat payapa po tayong lahat. Kasi nandiyan ang kapayapaan. Kunin mo ang kapayapaan na iniwan ni Jesus Christ. Kahit pagulog sa tahanan, pumayapa ka. Ipakita mo, you are the leader of the peace. You are a peacemaker. Hindi yung pag magulo siya, puno ka na din, pumapatong ka. Ay, nasa na yung kapayapaan. Amen po ba? Ano nga po ba natin mga kapatid ko? Walang Kristiyano, walang taga-Jesus my life na hindi pumapayapa. Kung totoo kang nag-walk in the Spirit, ang kapayapaan ay sumainyo at sumaating lahat. Kahit nagulo ang paligid, payapa ka. Kahit may crisis ang mundo, huwag kang magulo, huwag kang mapigtuhan, because you have Christ in your life. Hello? Amen? Ang Israel, di natin alam. Hanggang kailan ang away nila. Ipag-pray natin, sabi ko nga sa panalangin, nung nandun kami sa Mindanao, Panginoon Diyos, kung ito'y hindi mo kalooban, stop the war in Israel. At sa Hamas, between Israel and Hamas. Pero yung kalooban mo, Panginoon, we should prepare in your coming. Amen? Ganun lang po eh. Stop. Hindi mo, wala na po akong balita ngayon ano nangyari. Amen? So praise God. So dapat payapa ka na ha. Kalamitin mo ulit ha, payapa ka na sa loob ng tahanan mo kahit sila magulo. Amen. Sa loob ng trabaho. Amen. Jesus na sa'yo. Amen. Si Jesus na sa'yo, na nagmamayari ng peace, dapat payapa ka. Amen? Amen. Naku, may love ka na. May joy ka na. May kapayapaan ka. Ang yaman-yaman mo. Amen! Eh, marami kang pera. Marami kang achievements. Pero wala ka naman ito. Ang mga fruit of the Spirit, ikaw ang pinakamahirap sa lahat. You can never enjoy them. Hello! Sunod. Love, joy, peace. Sunod. Patience. Patience is the ability to control your emotion. That is patience. Amen. Hello. Amen. Uulitin ko. Patience is the ability to control your emotions. Hello. Kahit galit ka, dahil mapasensyoso ka, mahaba ang PC mo, cool ka lang. Amen? You have the ability to control your emotions. Amen? At sabi ng Proverbs, ang matalino, kahit galit na siya, hindi niya pinapakitang galit na siya. Kaya niyo yun? Opo, kasi si Kristo na sa atin. Amen? Ulitin ko. Tatay prone sa pagkagalit. Amen? Every day, meron nang aasar. Hindi natin maintindihan yung mga panahon, sitwasyon, nakakataan siya, kakainis. Kaya sa trabaho, sa negosyo, amen po ba? Amen. Sa church, meron kang kinainisan. Amen. Meron kang kabungkuan. Amen? Pero kung may patience ka, you have the ability to hold your emotion. If you are wise enough, kung matalino ka,
Amen. Aalisin ni Lord yan. Amen? Hello. Do you have the ability to hold your emotion? You have patience lang. Yeah? May love ka na, may joy ka pa, may peace ka na, may patience ka na. Ang sarap ng buhay. Amen? Amen. Para kang, diba? Pwede 4, pwede 5. Kaya manin po ng Diyos yun sa iyo. Amen po ba? Ano sunod? Patience, kindness. What do you mean by kindness? Generous, affectionate, loving. Hello? Amen? Friendly. Dapat generous ka. Loving ka. Yan po yung kindness. Friendly ka. Affectionate ka. Amen? Yan po yung kindness. Dapat nasa Kristiyano po yan. Ang Kristiyano, kaya walang kaway kasi pala kaibigan ng Kristiyano eh. Kaya marami siyang nadadala sa Panginoon dahil pala kaibigan siya. Friendly siya. Tapos magaling pa magbigay. Bigay ng bigay sa kapitbahay, bigay ng bigay sa nangangailangan, higit sa lahat napapagbigay sa Diyos. Amen. Lalo na ngayon, no? This is our next project. Nung pagdating ko, kinabukasan, nagbigay na naman ako uli sa may-ari ng lupang ito, ng pirmahan po kami. Sabi ko, kailangan na natin ipanutaryo ito. Kasi medyo mahaba-haba na. Baka sabihin, meron tayong punay bats dito dalawa. Sabi niya, hindi yan sumagi sa isip ko. Kaya nang ginawa, bago po ako na-step down sa ating bahay, sabi ko, Amang Diyos, marami po akong, si Satan, nagkukulo siya. Sabi ko, Lord, magpalain niyo po ang mga aking laban na ito sa araw na ito. Alam niyo po yung heart ko kung gaano siya. Ayoko pag-iisipan ako nung kausap ko na nag-iisip ako ng masama. Di ba? Kaya before I step down sa bahay, sabi ko, Lord, pagpalain mo na ako, Lord, magkakupay niyo po ako. At alam niyo po ba, ang galing. Nagpunta ako nung kay Makapagal. Sabi ko, guard, dyan sa sila is guard, dyan po ba si Makapagal? Ay, close sila eh. Close na pala. Kaya pag-open, hindi. Si Makapagal, patay na. Patay na pala si Atty. Makapagal. Ang unang namatay, mga friend ko yan eh. Si Tess, namatay, sekretary niya. Sumunod pala si Makapagal. Si Atty. Makapagal. Kailan talaga yung namamatay eh. Kaya attorney ka pa, ano pang nasipo sa buhay. Lahat tayo mamamatay. Kaya huwag natin kalimutan kilalanin ang Diyos bago tayo mamamatay. Amen po ba? Mahalaga po yun. Kasi maraming namamatay. Hindi nalaman. Yung nalaman natin, kaya mas mapalad tayo sa kanila. Kahit meron silang higher education, mga achievements sa buhay, sikatan niya, kahit tinitingala sila ng mundo, namatay silang walang Diyos, mas lamang tayo sa kanila, mas mapalad tayo. Amen? Because we have Jesus. So, saan po ba ako magpalugari? Ay, doon pumunta ron. Pumunta ako dito sa kabilang nito ba? Pumunta ako dito, walang tao. Sabi ko, baka walang bagasyon naman kasi. Sabi ko, pumunta ko sa isang tindahan, ginay ako ng Holy Spirit eh. Kinasok yung pulis, sir, sabi ko ganun, saan po ba ako pwede magpanutari sa inyo? Ay, doon, sa brown na yun, na building na yun, meron daan, doon ka magpanutari. Aba, alam nyo, doon ako dinala ng Lord, masasabi ko na ginabayan ako ng Diyos. Kasi ang sabi nung may-ari nito, sabi ko, pakiayos po lahat, pakiisa yung resibo dahil para isa na lang po ang tatakan, ipanotary ko po yan. Sabi ko gano'n, kasi medyo mahaba na. Sabi niya gano'n, sabi niya, pakisend sa akin yung kontrata daw. Yung mga resibo na iwalay, pakisend. Sinend ko. Tapos, ito palang mga resibo na ito at yung kontrata na yon, sabi niya malabo, paki-picturean ulit. Picture naman ako ulit. Tapos ito palang, na to, pinurward din niya doon sa sekretary ng abogado. Pinurward niya. At alam niyo po ba, sana po dinala ng Lord doon sa pinurwada ng kontrata at mga resibo. Sabi ko, ay ma'am. Sabi ko, kasi po, may pupunsun ko ako ng yan. Gusto ko pa doon. Ay, ito na yung hindi ko naintindihan. Sabi na lang, ito yung tinawag ni Kuya. Ito yung pinurward niya sa akin. Hindi ko talaga maintindihan. Sabi niya, salamat. Dahil ito pala yun aking mga. Oh, hindi ba gabay ng Diyos yun? Amen. Amen?
advance. Diba? Eh, mahirap kasi walang ano eh. Walang talaga akong kasulatan. Eh, ngayon, eh ako siyempre ginagamitan ko rin ng talino. Bago ko dito sa bangko mag-withdraw ng pera kasi kulang yung panggaling. Sabi ko, kung nasa ko ka, abogado, magpuponsult ako lahat dapat gawin, ano dapat mga IDs ko rin, halika yan. Eh, pagkatapos, eh yung pala, ang bilis-bilis, akin na po yun, ito po yun, eh ito naintindihan ko na. Sabi na ganito, ang galing talaga eh, salamat sa Diyos talaga. Kaya po na yung, ano yung pagagamagan ko na, yung po yung pag-isipan ng pastora ka ba na, naisip ka ng magsama. Di ba? Kaya, sabi ko gano'n, sabi ko man, dyan ka lang. Pag-minidro na ako, eh, kailangan ko. Kailangan ko lang yan, kasama ng exercise kasi bawat tayo bumuko ng matagal. We need 6,000 walks a day to maintain good health. Amen. From Nambang to Batangas, doon, nilagay ko kahit mainit. Kasi para sa katawan natin yan eh. E di ngayon, pagdating ko, nakaganyan na yung stick. So, hello! Sabi niya, ba't ka na dito, pastora? Ba't ka na nagulat pa siya eh? Hindi ko lang masabi eh. Dito ako dinala ng Panginoon eh. Kasi yung mga lumasag eh. Ang bait talaga ng Diyos. Sabi niya, mag-ibigin pala kayo ni Ma'am? Sabi niya, nandito si Pastor. Magkaibigan pala kayo sinabi ng sekretary. Mamimitigan si sekretary ko. Kanina lang kami nag-meet. Amen? So, yan, nagkapagpuan kami, patungkol sa mami niya, dati secretary, tapos sabi ko, pwede picture, ipag-pray natin, makakatulong. Kung may sakit at karamdaman kasi, pwede sinasamantala natin kung sino kausap natin, kailangan natin ma-inform sa kanila si Jesus Christ. Amen po ba? Nagpapagaling ng Panginoon. Huwag mo wala ng pang-asa. Amen? So, sa ganong usapin, tingnan mo ang Diyos ginaguide tayo. At salamat sa Diyos dahil salamat. Ang sabi niya, okay, pastor na. Sabi niya, magkano ba na? 400. Sabi kasi ni Pastor Kagawan, pag mga ganyan daw, 240,000, pero 1% ang barangay, di magbabayad tayo na 2,400. Sabi ko, 2,400? Ba't nababawasan ng offering para ako? Sabi ko, bawasan ng offering kasi nga, di ba, ikikasabi natin to, magkano kaya to, di ba wala sa engineer ngayon? Diba? Hindi ko alam. Kailangan natin i-conserve ang ating offerings. No? Yung sa coaching nga natin, yung sabi, i-continue mo na lang yan kasi yung offering natin. Yung ano, wala na siya makita. Sabi ko, yung ano dyan, Set mirror. I-continue mo yan kasi kailangan natin yung offering. See, God is good. Gagabayan niya tayo sa ating mga gagawin sa buhay if we will just consult Him every time. Ano ang gagawin natin? Amen po ba? Magtitiwala lang po tayo sa Diyos. Amen? Amen. So praise God! So mga kapatid ko, patience, you have the ability to control your emotions. Kaya ang Kristiyano dapat mapagtintingan. Amen. Hindi kaagad po yan ng aaway. Hello? Amen. Ang Kristiyano ha, hindi dapat nakipag-away. Hello? Amen. Dapat ang Kristiyano ay maunawain, mapagmahal. Amen. Hello! Sinasariwa uli ng Lord sa atin. Kasi minsan, nag-i-invade na sa atin yung mga kung ano-anong emosyon. Pero God is telling us today, lahat ng emosyon ay hindi sa Diyos. Burahin mo yan. I-surrender mo yan. Alisin mo yan. Hindi makakatulong sa'yo. Lahat ng emosyon mo ngayon na nandyan sa kapwa mo. Hello, na hindi kasamang pagmamahal, hindi yan sa Diyos. Erase it! Amen? Kindness. Goodness. Mark 10, 17, 18, no one is good but God alone. You know? Because ang nag-create ng mundo, ang nag-create ng tao ay good. Kaya ang tao ay good. We must be good because the God who created us is good. Amen po ba? Amen. Naunawan po ba ninyo yung church? Ang lumikha sa atin ay good God. Amen. Kaya the result of His creation must be good. Dapat lahat good, walang bad.
You are good because God who created you is good. Amen. Amen po ba? At lahat ng kanyang ginawa dito sa mundo ay good. We must appreciate. Iingatan siya. Amen po ba? Lalo ng kalikasan. Amen po ba? Kailangan po natin i-appreciate ang goodness ng Lord. Amen. Kaya you must be good. The fruit of the Spirit is goodness. Kapag ang kabutihan ay nasa iyo, nasa akin, puno-puno ka ng kabutihan. Hindi kasamaan, hindi kasalanan. Because you are created by a good God. Therefore, you must be good. Hello? Isn't it wonderful to hear that the God who created us is good? So, why hindi po tayo magpaka-good, being good people? Dapat mo be holy. Ibig sabihin ng holy, free from sin. Because God is good. Amen po ba? And Ephesians 2:10, ikaw ang pinakamahusay na gawa ng Diyos. Amen. Pero mo pinag-aralan ng mga scientists ang buwan, ang stars, ang sun, ang buong mundo. Kasi ng mga sila sa creation na yan. Pero, ikaw pala ang dapat pinag-aralan dahil ikaw ang pinakamahusay na gawa ng Diyos. Hello? Hindi po wala pong may para sa pagiging tao natin. Amen? Tayo ang pinakamahusay na obra maestra ng Diyos. Mga scientists, kung ano nagpupunta sa Pluto, pinag-aralan mga bagay-bagay. Diba, akala nila, very amazing na yung mga tinutuklas nila. Pero hindi nila alam, hindi pala yung pinakamahusay na gawa ng Diyos. Tayo pala yun. Bakit tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos? Because we look like God, we're created like God. We are like God. Amen po ba? Amen. Bakit na-created ang pinakamahusay na gawa na tayo? To do good. Nalabitin ng katabi mo, kaya huwag kang magsalita ng bad, huwag kang mag-isip ng bad, huwag kang gumawa ng bad. Lahat ng bad, iwasan mo! Pag alam mo bad! Ang purpose ng Diyos kung bakit ka create, to do good. Period. Doon ka lang. Walang kama doon. Period. To do good. Amen. Kalabitin ng katabi mo, be good every day. Be good every day. Hello? Amen? Because the Lord that created you is good. And the product of His creation is good. Must be good. Amen po ba? Hello? Kung hindi ka nagiging good, ano po iwan ko sa'yo? You are not appreciating life, you are not appreciating God, you are not recognizing, acknowledging God in your life. Amen? But if you are true Christian, you're good enough to understand. Then you must be good in life. Amen? What is good? To worship God is good. To pray to God is good. To serve God is good. To fellowship, to share the word of God is good. To do good is good. Amen. Amen! Amen. Ang buhay ng taga Jesus, my life true Christian, ay para lang sa kabutihan, period. That is our boundary. Huwag kang lumabas doon sa boundary ng Diyos. Hello! Are we listening, church? Amen. Goodness, ano sunod sa goodness? Crying is not good this time. Okay. Ano sunod? Meekness! Meekness. What do we mean by meekness? According to Dictionary Oxford Updated Illustrated Dictionary, meekness means humble. Two words po yun, humble and submissive. Kalabitin yung katabi mo, are you humble or humbug? Hello?
Are you humble or humble? Alisin mo yung chip. Are we listening, church? Alisin mo yung chip. Matatapos na ako. Kasi mag-ano tayo. Kung hindi pa matapos ang meekness, maybe sa darating na mga Sunday sa ating ibigay natin. Meekness. Humble. What do you mean by humble? Sa Oxford Dictionary. Showing. A low estimate. Showing nga. A low estimate rank. Low rank. Even its importance. Ibig sabihin po, ang humble, kahit feeling mo na importante ka, dapat kang paalagahan yung ginawa mo. Dapat i-appreciate nilang ginawa mo, pero hindi nila na-appreciate. Hello? Hindi nila na-appreciate yung kabutihan mo, yung ginawa mo. Pinapakita mo pa rin na mababa ka. It is a character. Diba? Napakahirap mo na magpakababa ako. Abang-abangan ako. Pero naman ba yung tanggapin ko lahat? Hello? Napakahirap mo, di ba? Pero ito po yung pinapadevelop ng Lord sa ating buhay to be humble. Amen. Magpakababa tayo. Kahit feeling natin na meron tayo pinag-aralan na mataas, achievements, kahit marami tayong narating sa buhay. Tapos, dapat manatili pa rin tayo sa ating attitude, character, ating behavior, na we are at the low rank. Amen. Bakit? Hindi tayo pumantay sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magmayabang. Kasi isa lang po ang nag-aangkin noon. Hindi tayo dapat naghihintay na appreciate, papurihan. Gagawa tayo dahil sa Diyos. Kahit walang appreciation, walang acknowledgement, wala po tayong sarap nila, wala po tayong, hindi tayo nag-benefits. Wala. Parang hindi tayo importante. Wala pa parang ginawa ko ng lahat, pero hindi pa rin mahalaga. Amen? Pero you're still doing your part. Amen. Hello? That is humility. Amen? Anong sabi ng James 4:10? Humble yourselves. Humble yourselves. And God will lift you up. Hello? Manatili ka sa sarili mo na you are in the below. What? Kalamitin mo katabi mo, huwag kang magpa-importante. Be humble. Kalamitin mo. Huwag kang magpa-importante. Kahit hindi na-appreciate mo gawa mo, huwag kang magpa-importante na, uy, hindi na na-appreciate. Amen? Alam nyo, sino mag-appreciate nun? Si Lord. Amen. Si Lord. Ipapaalam ng Diyos sa taong yan na hindi nag-appreciate sa'yo, hindi sumuport sa'yo, someday ang Diyos po ang pag-i-inform sa Kanya na dapat i-appreciate mo yung taong yan. Huwag mong hanapin na pupurihin ka. Amen. Anong sabi ng Jeremiah 9:23? Lagi kong sinasabi. Huwag ipagmayabang ng matalino, ng marunong ang kanyang karunungan. Kahit marunong ka, huwag mong ipagmayabang yun. Kahit matalino ka, huwag mong ipagmayabang yun. Huwag na huwag, sabi ng Biblia. Hello? At huwag ipagmayabang ng malakas ang kanyang kalakasan. Kahit malakas ka ngayon, huwag kang maglait sa mga matatanda na. Kahit may kakayanan ka ngayon kasi malakas ka sa maraming bagay, huwag kang mag-underestimate sa walang makakayanan. Dahil sabi ng Diyos yan, kahit malakas ka ngayon, dahil bata ka, huwag mo ipagmayabang, sabi ng Diyos. Amen.
Ano mang kaya mo ngayon na hindi kaya ng iba, huwag mong ipagmayabang yan. At huwag mong ipagyabang ang kayamanan mo. Hello? Kung anong merong kayamanan ka, magaling ka mag-preaching, magaling ka mag-gitara, sumayaw, tumugtog, ano mang ginagawa mo sa church, ano mang kakayanan mo. No, ano mang kayamanan mo? Ang kayamanan, yung tinatangkilig sa meron kahit din ng pera. Amen, mga talento, huwag mong ipagmayabang yan. Huwag mong ipagmayabang yan. Akala kasi na pagkayamanan, yung pera lang, ginto, bilang. Hindi po yun. Kung anong meron ka, nakaloob ng Diyos, talento, kakayanan, kayamanan. Amen. At huwag mo raw ipagmayabang yan. Alam niyo kung sino dapat ipagmayabang? Ang dapat mong ipagyabang ay yung kilala mo ako. Kilala mo natin ang Diyos. Kaya maraming nagmamayabang ngayon sa sanlibutan. Ay, purihin ang Diyos, mahiya-hiya naman. Hindi po accepted sa Diyos yung kayabangan nila. Kasi ang dapat ipagmamahuli, ipagpapalaki sa buhay na ito, hindi yung narating mong kayamanan, education, kalakasan sa buhay na ito, kundi ang ipagmayabang mo alone in this life ay yung kilala mo ang Diyos na siya ay Diyos at siya po ay very kind God. Jeremiah 9:23. Meron ba tayong ipagmayabang? Hello. Let us be meek, kind, enough. Hello. Sa harapan ng Diyos at ng marami. Kumbaga, ano ka lang, relaxing ka lang, wala ka nung lahat. Walang kayabangan, amen? Wala eh, pag mayabang ka kasi, mapipressure ka. Hello. Amen? Pipilitin mo magkaroon ng ganito, pipilitin mo marating yun, kasi mayabang ka nga eh. Amen mo ba? Mayabang ka nga. Amen? Amen. Hello? Kahit magaling tayo sa lahat ng larangan ng buhay na ito, kailangan po natin mag-humble sa Lord. And God will do the lifting up. We will do the humbling. God will do the lifting. Amen. Amen? Amen. Kaya bawat dalawang Kristiyanong mayabang eh. Kristiyanong mayabang. Opo, pwede yun. Ang pinagmamayabang mo ang Diyos. Ang kabutihan ng Diyos. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos. Ang kaligtasan natin mo mag-galing sa Diyos. Pero pag mayabang mo yung sarili mo, narating mo, na-achieve mo, ay naku. Wala. Ano nang mangyari sa buhay mo? Basura tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Ako nga po eh. Pero na-remember ko na. Meron akong clinic laboratory, I think 9 years or 6 years. Alam niyo, dahil informed na ako na dapat ang Diyos lang ipagmamayabang, hindi ako gumamit ng, "Hoy, may clinic ako, may laboratory ako, yay! Grabe, ang tulong ko, dahil talaga, diba? Ang yabang-yabang ko." Walang nakakaalam. Ang alam ko nila, medical secretary lang ako. Ganun lang, pinanay